Alam nyo mga kaibigan, nagkakwentuhan kami ng aking barbero dito sa London. Siya nga pala, nagbabalik ko tayo dito sa Kape at Balita. Mula dito sa London, ako po ang inyong kaibigan si Buddy Bernardino. Nagkakwentuhan kami ng barbero ko, kaugnay nga po ng mga napabalita, naririnig namin sa mga balita at napapanood sa mga telebisyon yung walang tigil na pagsirit po ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa Pilipinas, particularly ng mga gulay. Ang na-highlight ko dito mga kaibigan ay itong siling labuyo at ng kamatis. Meron nung nag-report sa atin mga kaibigan, mga kakilala, kababayan natin sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, at silang nagsasabi sa akin kung ano ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan sa ating bansa. Mga kaibigan, ang tawag na ang barbero ko ngayon sa Pangulo ng Pilipinas, si Bonget, BBM, ang kanyang initials, di ba? Ang ibig sabihin ng BBM is Bongbong Marcos. Pero sa kahulugan po ng aking barbero, ang BBM daw mga kaibigan ang ibig sabihin niyan ay Budol Budol Pamor. Ayun BBM is Budol Budol Pamor. Yun ho ang pakahulugan ng aking barbero sa initials ng BBM na yan. Bakit kanyo? Abay, dismayado ang aking barbero mga kaibigan, kasama ng iba pang mga Pilipino dito sa United Kingdom na nagsisikap dito para may maipadala sa Pilipinas dahil sa matindi ang pagsirit ng mga pangunahing bilihin ho dyan, mga kaibigan, sa Pilipinas. Katulad nga ng binanggit ko kanina, yung siling labuyo, ha? No? Umaabot ng 1,000 o mahigit pang 1,000 ang per kilo niyan. Doon sa mga nag-ulat sa akin. At yung kamatis, nako, magmula sa 15 pesos isang piraso, umakyat sa 20 hanggang 22 po mga kaibigan ang presyo ng isang piraso ng kamatis. At maraming nagpatutuon yan mga kaibigan. No? Diyan sa Qmart, diyan sa Qmart sa Quezon City. Sinabi ng isang source ko diyan, bumili siya 21, 22 ang isang piraso ng kamatis, mga kaibigan. No? Sinabi naman ng isa pa, yung daw bell pepper naman, nako, 800 pesos per kilo. So ang pagsusumahin mo yon, one piece, yung big na bell pepper, yung malaki, 80 to 90 per piece. Kayang-kaya pa kaya ng mga nasa laylayan ng lipunan ang presyo ng mga pangunahing bilihin dyan, mga kaibigan. Meron din isa dyan sa may bandang Gonzaga, dyan sa lalawigan ng Cagayan. No? My God, 4 pieces sa probinsya na ho ito. 4 pieces daw na kamatis. Ang bili niya is 70 pesos dyan sa probinsya, sa Gonzaga. Mga kaibigan, Diyan naman daw sa bahagi pa ng Cagayan to, itong sinasabi ko, mga Cagayan pa ito. Yun pong bukod dyan sa kamatis, nagtaas din ho ang presyo nung kangkong. Ayun 35 pesos daw yung isang tali. Isang tali na kasin laki lang ng kamao o yung braso ng sanggol. My God, 35 pesos. Saan pa kukuha yung mga kaibigan natin, mga kababayan ho natin na maliit lamang ang kita? Paano ho nila kakayanin ang mga presyong ganito, mga kaibigan? Diyan pa rin sa Quezon City, 2 pieces ng kamatis ay 42 pesos ang kanyang bili. Nako po. Paano na lang ho yung iba pang mga pangunahing bilihin katulad ng sardinas, noodles. Ito, importante kasi itong mga kaibigan, itong mga gulay dahil maganda sa kalusugan ng bawat isa ito. Diyan naman po sa bahagi ng Muñoz Market, diyan sa may bahagi po ng Nueva Ecija ito, diyan sa Muñoz. Nako po, 1,200 daw ang isang kilo ng siling labuyo diyan, mga kaibigan.
Matindi, matindi, matindi. Siyempre, maraming nagagalit, ho. At bakit daw parang inutil ang gobyerno na tingnan ito? Nalaman nyo ba? Nabalitaan nyo? Hindi pala alam ng Malacanang, mga opisyal ng Malacanang na ganito ang nangyayari sa mga pangunahing bilihin sa Pilipinas. Na alam na balitaan niyo yung reaksyon niya, no? Executive Secretary, Lucas Bersamin. Nagulat daw sila, mga kaibigan. Nagulat daw ang palasyo ng Malacanang na ganito na pala ang presyo ng mga bilihin. Ganyan sila kainutil. Ibig sabihin, hindi sila nagmo-monitor, mga kaibigan, no? Yung monitoring ng palasyo ng Malacanang na isa sa mga dapat, oh, na pinakamahalagang gampanin nila bilang opisyal ng pamahalaan, i-monitor yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Nakakasurvive pa ba yung kanilang mga mamamayan, lalo na yung mga nasa laylayan ng lipunan? Nakakabili pa kaya yung mga taong bayan ng ganyang pangunahing bilihin, gatas, gulay, isda, sardinas, noodles o ano pa man? Nagulat yung mga kanyang. Ganon ba ang reaksyon dapat? Nagulat kami sa presyo ng mga bilihin. Anong silbi ninyo? Nagugulat kayo, hindi nyo minomonitor ang nangyayari sa inyong paligid. Tapos puro kayo press release na itong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon. Ibababa ang ganito, tatapusin ang proyektong yan, ganyan-ganyan. Tapos, isa ng mga pangunahing bilihin, nagugulat kayo. Kami naman ang nagugulat sa inyo. Taong bayan naman ang nagugulat sa inyo, mga kaibigan, no? Dahil hindi nyo pala ginagawa ang inyong mga tungkulin. Ay sus, Ginoo, sabi nga sa Bisaya. Ay sus, Manong, wala naman ti Ilocano ako. Eh, kailan nyo bigyan ng atensyon yan kung kailan wala nang makain ang karamihan sa tao? Oh? Na nung nangangampanya kayo, nangako kayo ng uh, mas murang bili sa kung ano-anong gusto nyong gawing mura na hindi naman nangyayari. Inip na ho ang bayan sa inyo, mga kaibigan, no? Kaya nga sabi nung iba, BBM pa mura. Sabi nung barbero ko, budol-budol pa ba? Biro niya, nagulat ang Malacanang. Nagulat na ganun ang presyohan ng mga paunahing bilihin. Sa mga pamilihan, mga kaibigan, ay anong klase naman yan, no? Yan ba naman ang ine-expect ng taong bayan na reaksyon ng mga opisyal ng gobyerno? Abay, hindi dapat, di ba? Dapat aksyon agad. Ipakita nyo karapat dapat kayo dyan sa posisyon ninyo. Yan naman ipinangako nyo ng kampanyahan eh. Ano ngayon ang inaasahan ng tao sa inyo? Wala. BBM pa more. Budol-budol pa more ka nga. Ay ano ba yan? At saka base dun sa survey, mga kaibigan, isa sa mga palatandaan nito, yung pinaka-latest survey, abay, dumami daw ang mga Pilipino na ang feeling nila ay mas mahirap sila. Bilang ng mga Pinoy noong nakaraang buwan, Disyembre. Base yan sa survey, mga kaibigan, mas dumami ang bilang ng mga Pilipino na ang feeling nila o pakiramdam nila is mahirap sila. Dahil, anong dahilan? Siguro isang indikasyon ito eh. Isang indikasyon dahil ito sa mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, hindi mo kayang bilhin yung gusto mong bilhin. Hindi mo kayang, can't afford ka, mga kaibigan, na bilhin yung gusto mong pagkain. So, anong feeling mo? Pag hindi mo kayang bilhin yung gusto mo, mahirap ka. Indikasyon yan eh. At yan ho ang lumabas sa survey na dumami ang bilang ng mga Pilipino na ang feeling ho nila
ay mahirap sila, mga kaibigan. Nangyari ho yan sa nakalipas o after 21 years. Ngayon lang uli nangyari yan na ang feeling na mas maraming Pilipino ay mahirap sila. Biruin ninyo, ngayong panahon na ito, after 21 years, ngayon lang uli nila maranasan, maramdaman. So ibig sabihin, mas mainam pa nung mga nakalipas na mga administrasyon dahil walang masyadong umaangal sa presyo. Oh, hindi katulad ng maraming bilang ngayon, mas marami sa loob ng nakalipas na 21 taon. So ibig sabihin, palpak ito. Itong kasalukuyang administrasyon. Kung hindi lang nila maibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin na pangako nila ng kampanyahan. Kaya abang-abang tayo, mga kaibigan, dahil ito po, merong malakihang rally na darating kakasa ng Iglesia ni Cristo. Peace rally naman ito. So kung wala din lang kayong pupuntahan, ako, Katoliko ako, pero nakikisa ako doon po sa rally ng Iglesia ni Cristo na ikinakasa nila. Kung wala din lang kayong pupuntahan, sumali na kayo. Sa mga kaibigan ho natin na hindi pa pala nakakapag-subscribe dito sa ating channel, regaluhan niyo naman ako ng isang subscription lang, please. Sayang masaya na tayo doon. Saan man po kayo naroon, anong oras man po sa inyong lugar, ang Radyo Pilipino UK, ang inyong kaibigan si Buddy Bernardino, na ang oras po natin dito sa London ngayon is 1:58 ng hapon. At kasalukuyan tayong nanonood ngayon ng coverages diyan sa translasyon ng Poong Jesus Nazareno. Abay, bumabati po ako sa inyo ng isang magandang oras. Isang subscription na please. Salamat po. Bye!